So, balik naman tayo guys sa pagputol ng kawayan naman tayo ngayon para gamitin sa ano, ginawa kong kubo doon sa tabi ng kalsada. Nakigawa lang ako ng kubo doon na maliit. So yun guys, abangan nyo na lang pagputol ko, pagputol ng kawayan. So makikita nyo naman pagputol ng kawayan ngayon at para sa bahay sa ginawa kong kubo na maliit. So sa anong nakarang video ko guys na ginamit ko yun lahat sa kubo na ginawa ko. Siyempre may alam tayong konti sa paggawa ng kubo at siyempre kaya mag-isa lang muna ako ngayon. Ginawa ko yung kubo lahat, pagputol mag-isa lang ako muna ngayon sa pagputol guys. Kasi yung kasama ko may mga trabaho kasi. Kaya ako lang muna kasi siyempre kaya naman sa yun guys. Dito tayo, dito ako dadaan guys. Yan, napaka sobrang dami talagang kahoy dito guys sa amin guys. Napaka so doon banda guys, yun, papasok tayo dito para mag yan, putol ng kawayan. Doon sa baba na yan guys, doon sa baba na yan, yan, doon sa baba na yan, diyan ako papasok magputol ng kawayan. Ayun, sa baba. So makikita nyo naman guys, yan, bababa ako dyan guys. Diyan ako magputol ng kawayan para igamit ko sa ginawa kong kubo na maliit doon sa kabila. Para kung sakali, yun guys, abangan nyo na lang guys sa pagputol ko at sa pagka gawa ko ng kubo. At matapos, anong nakaraan, naitayo ko na yon, naitayo ko na at na-upload ko na yon. Ito naman ang ang katapusan, ang finished product naman ang aantayin nyo guys. Paano, dami ditong mga bayabas guys. Halos bayabas dito ang dami sa amin banda. Yan, so nakikita nyo naman guys, dito ako bababa guys, dito, ayan, dito ako bababa para magputol ng kahoy. Ayan, napakaano dito eh. Ayan, nakikita nyo naman, dito ako bababa. Yan, patarik talaga. Yan, dito naman kontraya naman dito natin sa pagputol ng kawayan. Yan. So dito dito, yan, yun, itong kawayan guys na ang puputulin ko. Ito pala yung kawayan na puputulin ko. At yun, aakyatin namin sa taas para ay maputol yan. Parang hindi lang kawayan to. So yan, so yan lang guys, abangan nyo naman ang pagputol ko ng kawayan at yung finished product talaga ng ginagawa ko na bahay. Baka sabihin nyo na ako lang ba, iba yung gumagawa. Ako yun guys, ako yung gumagawa ng kubo na maliit. Sinubukan ko lang yung kakaalaman ko na konti. Yan, kung marunong ba tayo, kung sakali, baka sakali kasi wala tayong budget, ito lang muna, kahoy at saka kawayan lang muna. Konti lang kasing budget eh, pang bili lang ng bubong. Guys, dito ako dadaan paakyat doon. Ginawa ko ng daanan para akyat. Kasi ingat-ingat lang talaga guys, kasi daming tinik yung kawayan namin dito. Halos lahat may mga tinik guys. Yan, kaakyatin ko yun sa taas kasi puputulin ko yun. Yan, dami talagang tinik guys, hindi magano, grabing tinik talaga, napakatalas, napakatulis yung tinik yung mga tinik nito guys. Pag masabit ka nito, sigurado sugat ka. Yan, dito kasi sa amin puro may tinik yung kawayan namin guys. Kasi ibig sabihin sa may tinik guys, yun daw ang matibay na kawayan kaysa walang tinik. Yan,
Talagang matibay ito guys kasi ito yung gamit dito sa lahat-lahat ng kubo na ginagawa dito sa aming probinsya. Kawayan na may tinik. Yun guys. So yun guys, sumakit na ako sa taas upang magputol ng kawayan at tatanggalin ko yung mga tinik at dito na ako dadaan paakyat. Bago ko putulin guys, tatanggalin ko muna yung mga sanga-sanga niya, yung mga tinik papuntang taas, aakyatin ko pataas bago ko putulin. 6 na piraso to guys, itumba ko, puputulin ko. Malakas talaga dito ang hangin guys, sobrang lakas ng hangin pero pinipilit pa rin. Okay lang. Kasi may kasabihan naman yung kawayan, yun ang matibay lumalaban sa hangin at saka sa tubig. Yun guys, nakikita nyo, pinutol ko yung mga sanga sa taas, pababa, para kung sakali matumba na, mabilis na lang hilain papunta sa labas. Kasi dami talagang kahoy dito guys. Pag matumba talaga, wala, masandal siya sa kahoy. Kaakyatin mo naman sa puno ng kahoy. Kaya ito na lang diskarte ko. Bumaba ako dito guys para kunin ko yung chinelas ko. Dami talagang tinik, hindi kaya. So nakikita nyo naman, bumabalik ako. Kasi nakuha ko ng chinelas ko. Umakyat ako ulit para linisan papuntang taas. Okay lang. Bahala na yung hangin. Hangin lang yan. Kawayan tong pinutol ko. Lumalaban to. Ayan. Lakas talaga ng hangin. Sobra. Ang hirap talaga nito guys, daming tinik ng kawayan namin dito sa probinsya. Wala kang makikita dito na walang tinik na kawayan. Puro may tinik. Yung pagpasok mo pa lang na masugatan ka agad. Hindi ka pa nakaakyat, hindi ka pa nakaputol. Marami ka ng sugat. Kaya hindi talaga may iwasan pag kawayan yung pinutol mo guys. Kukunin mo kawayan. Kaya kung sinong nakasubok nito, na ganitong trabaho pagputol ng kawayan at ganito ang proseso, mabilis lang pero tiyagaan mo lang yung mga sugat, maliit lang naman, hindi naman umabot ng bitoka. Ito ganito ang pagproseso sa pagputol ng kawayan para hindi ka mahirapan pag matumba na, hila ka ng hila na lang. Yun. Ganito ako magputol ng kawayan kasi linisan ko muna papuntang taas, babalik naman sa baba, yung mga sanga niya kinukuha ko, nilinisan ko para mabilis yung paghila. So sa sobrang lakas ng hangin, ang pagputol ko sa baba ay nako, puro doon sa nasandal sa kahoy kasi lakas ng hangin. Sobrang lakas talaga ng hangin guys. Hindi ko akalain kaninang umaga, ang linaw talaga guys, walang hangin. Ngayon tanghali na, lakas ng hangin guys. Hindi ko na kasi hindi, itutumba ko talaga to guys doon sa sa walang kahoy, walang mga punong kahoy para hindi masandal. Lumakas yung hangin guys, doon talaga napunta yung mga pinutol ko guys, yung naputol ko na kawayan. Paano to? Aakyatin ko naman to guys sa puno ng kahoy. So simula na ang aking pagputol guys, itutumba ko na kasi sobrang lumalakas lalo yung hangin. Lakas ng hangin talaga guys, kailangan talaga putulin na to. Malinis naman siya, diskarte na lang ang labanan to guys kasi sobrang daming tinik talaga, matulis pa, matalas pa, sobra. Pag masagi ka lang konti, sugat agad. Kailangan talaga linisan mo yung daanan. So nakikita nyo naman guys kung paano ko ginawa, paano ko pinutol. Makikita nyo kung paano to, saan to matumba yung putol ko. Kaya dito ako mahirapan kung masandal sa kahoy kasi aakyat pa ako ng kahoy. Linisan ko muna para pag matumba, diretso na. Pero hindi maiwasan guys, sa sobrang lakas ng hangin, doon talaga punta sa puno ng kahoy. Wala talaga guys, hirap. Marami pang tinik. Ayun, dalawa nang natumba guys, dalawa nang tinumba ko.
na kawayan. Yan, 3, 6 na piraso to yung pinutol ko. Hirap talaga. Kailangan talaga to hanapan mo ng paraan at saka diskarte. Yun. Malapit na tapos, diba? Mabilis lang guys. Pag linisan mo pataas bago mo to tumbahin, bago mo putulin. Linisan mo, mabilis lang. Kasi walang paghila mo diretso-diretso na, wala nang dadaan ng mga iba. Pero ingat lang talaga guys, pag kayo'y magputol ng kawayan, ingat talaga kasi daming tinik. Mga ayun mo. Ito, tapos na po ako sa pagputol. Yan. Hilain ko na lang yan. 6 na piraso yun guys. Ayun. Tapos ko na sila tinumba.